Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. This is Kuya Dudes, welcome back to my channel. Magsasaka yung tatay ko. So ngayon mga kaibigan, i-flex ko lang sa inyo itong tanim namin na pipino. So ganito siya mga kaibigan, no. So umakyat sa taas, halos sumabot na siya sa final. So yan mga kaibigan, ganito po tayo gumawa ng trellis at saka nasa vlog po natin yan kung paano gumagawa ng trellis. So ngayon mga kaibigan, i-share ko sa inyo itong 30 days old na pipino. So 30 days old pa po ito mga kaibigan, itong pipinong ito. At i-share ko sa inyo na nag-umpisa na po siyang magbigay ng bulaklak. So hindi pa natin nakikita. Oh, ito na pala mga kaibigan, no. So ito na yung possible na bunga niya. So yan, kita nyo. So nakapagbigay na siya ng bulaklak at nakapagbigay na siya ng possible na bunga. So 30 days pa po ito mga kaibigan. So ibig sabihin nito, pagdating ng 40 days ay posibleng makaka-harvest na po tayo 40 to 45 days. So yan. So ang ginagawa natin mga kaibigan, kaya malusog po ito, i-share ko sa inyo kung paano natin ito inalagaan. So itong pipino na ito mga kaibigan, ay tinatanim natin ito. Gumagamit po tayo ng granules. So granules, mabibili po yan sa mga Agrivit. Sabihin nyo lang na granules or Furamax or Carbofuran. So yan, gumagamit po tayo ng Carbofuran. Ay ilalagay natin dito mga kaibigan sa sabay na po sa pagtanim ng seed. Bakit nga ba ilalagay natin itong Carbofuran sabay sa pagtanim ng seed? Para po mga kaibigan, maiwasan po natin na itong mga seed natin na tinatanim ay makakain lang ng mga insekto. Yung mga amigas, yung ant, yung mga langgam. So at saka mayroong mga bakterya sa lupa mga kaibigan na talagang kumakain talaga sa mga buto. So ang ginagawa natin, nilagyan natin ng Carbofuran, lahat ng mga microbes na nandyan. So papatayin niya mga kaibigan sa portion na nilagay natin. Tapos nandyan din yung seed. So makapagbigay talaga ng time yung seed na mag-sprout at saka mag-germinate dahil walang kumakain sa kanya. So halos 100% ang germination yan mga kaibigan, maliban lang siguro pag yung seed na yung problema. So yan mga kaibigan, makikita nyo. At saka yung Carbofuran na yan, ayan po yung magbibigay ng protection sa loob ng 28 days. Mula 28 days na pagtanim natin, mula unang araw sa pagtanim natin hanggang 28 days, makapagbigay siya ng full-time protection. Kaya makikita natin mga kaibigan sa video natin ito, sa pipinong ito na i-share ko sa inyo, hindi talaga tayo nag-apply ng spray na pesticide. Walang spray po ito mga kaibigan at makikita natin halos perfect po lahat yung mga dahon at walang insekto na kumakain dahil gumagamit po tayo ng Carbofuran at maganda dito mga kaibigan, perfect na din yung germination ng mga seed natin. So Carbofuran lang po yan mga kaibigan at lagay natin doon sa pinakailalim. So paglagay mo sa pinakailalim, lagyan mo ng lupa at saka ilagay mo yung seed mga kaibigan. So yan lang po yung pamamaraan at saka yung fertilizer natin na 13 days mula nung tinanim natin mga kaibigan. So nilagyan natin din ito kagaya ng ampalaya na binibidyo natin, binipicture natin. Nilagyan din natin ito ng urea fertilizer. So urea fertilizer yung ginagamit natin, isang lata at saka 16 liters sa tubig. Nilagay natin dyan mga kaibigan. At take note, huwag mong ilapit doon sa pinakapuno, baka pumasunog yung puno mga kaibigan. So hindi mo kailangan na ilapit sa puno itong fertilizer. Bakit nga ba? Dahil tingnan nyo mga kaibigan, hanggang dito umabot na yung gamot niya, yung gamot na hindi, yung ugat niya mga kaibigan. So yan, yung umabot na yung ugat niya, hindi mo na kailangan na ilapit doon para baka masunog itong pinaka-main na stem ng tanim mo. At saka pag masunog yan mga kaibigan, mamatay yan lahat. So yan lang po mga kaibigan, yung ginawa natin. So after 14 days, 2 weeks na nag-apply po tayo, 2 beses na mag-apply po tayo ng yung tawag nito urea mga kaibigan. So gumagamit na tayo ng 14-14, yung complete fertilizer. At nilagyan na din natin ng potassium. So potassium na po yan mga kaibigan. So nasa mga 20 days pa pataas, nagbigay na po tayo ng potassium. At ito ngayon mga kaibigan, 30 days. So ganito na po yung yung forma ng tanim natin na pipino. So yan, 30 days na po ito at makikita nyo nakapagbigay na siya ng bunga at saka yung potential na bulaklak at saka yung potential na bunga mga kaibigan yan. Yan yung potential na
makapagbigay ng bunga. So walang spray po ito mga kaibigan. Wala pong spray dahil gumagamit po tayo ng carbofuran. At itong carbofuran na yan ay mag-expire po yan sa loob ng 28 days. So after 28 days, so wala na tayong carbofuran at saka safe na po tayo mag-harvest mga kaibigan at wala din tayong spray. So yan maganda dito dahil hindi tayo nag-apply ng spray. So yan mga kaibigan, maraming salamat sa panonood sa video na ito. Don't forget to subscribe our channel. Magsasaka yung tatay ko. This is Kuya Dudes.